James chapter 2, verse 14. Anong page po? Santiago, 80? Chapter 2, verse 14. 80? Page 18. Page 80 daw po sa kulay green. Page 80. 280. 280. Kulay green. Okay, page 80. Ang sabi po dito, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith, but has no deeds? No? Can such faith save him? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you say to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God? Good. Even demons believe that. And shudder. An example po dito ni Santiago ay ganito. Kung sinasabi niyo daw po, kayo ay may pananampalataya sa Diyos, ang sabi ni Santiago, good? Okay? Sige, may faith ka sa Diyos? Okay? Tama yung sinasabi mo, may faith ka sa Diyos? Ipakita mo sa akin yung resulta ng iyong pananampalataya. Kung may pumunta pa sa iyong kapatid na humingi ng tulong, at ito hindi mo binigay ng tulong, at ito ay pinaalis mo nang wala ka man lang na naitulong, ang sabi ni Santiago, paano mo ngayon naipakita yung iyong pananampalataya? Ang pananampalatayang walang kasamang gawa, ito ay patay. A faith without deeds is dead. Kaya po yung sinasabi doon sa ating talakay doon sa Matthew chapter 25, yung mga gumawa po ng mabuti sa kapwa, resulta po yun ng pagiging born again Christian nila. Resulta yun ng pagkakakilala nila sa Diyos. Kaya nila nagagawa yung mga bagay na yun dahil meron silang pagkakakilala sa Diyos. At yung banal na Espiritu ng Diyos, siya yung nagtuturo ngayon sa taong may kilala sa Diyos para gumawa ng magbubuting bagay na yun. Ngayon, ito po ang maganda. Kung ganun pala, ang banal na Espiritu pala ng Diyos ang nag-uudyok sa tao, sa isang born-again Christian, para gumawa ng mga mabuting bagay sa kapwa niya. Ang tanong, ganito, kailan ka gumawa ng mabuti mo sa kapwa? Kung inakala natin tayo ay born-again Christian, ang tanong, kailan tayo gumawa ng mabuti sa kapwa? Kailan tayo gumawa ng mabuti sa ating kapatid sa loob ng church? Meron pang tanong, ganito. Mga 7 minutes na lang. Okay lang ba 7 minutes? Bibigyan ko lang kayo ng katwiran. Pero bibigyan ko rin ng paliwanag ang inyong mga katwiran. Ang pwede nyo sabihin ay ganito. Kung kayo ay tatamaan na ang inintindi nyo lang ay yung sarili ninyo at hindi yung mga tao sa paligid nyo. Pwede rin kasi hindi kayo maging sensitive sa paligid ninyo. Sapagkat sensitive lang kayo sa pangangailangan ninyo. Amen? Parang ang tingin nyo kayo ay na ang pakiramdam nyo ay nagagawa nyo yung tungkulin nyo sa Diyos, pero hindi nyo na kayo nakakatingin doon sa mga kapatid nyo nangangailangan. Pwede po yun. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos na, teka muna, makakala mo ganun lang ba ang pagiging born again Christian? Pero po kasing tanong ito, pwede pong sabihin, okay lang naman, nagtatights naman ako sa Lord. So, pinakasihan naman ako ng Panginoon. Naglilikod naman ako sa Diyos, nagtatights naman ako. Fine, very good. You are giving your tithes to God, you are offering to God. Very good. Hindi mo ba nabasa ang sabi ng Lord sa mga Pariseo? Oo nga, nagtatights ka, nagbibigay kayo sa Lord, pero kinakalimutan niyo yung mas mahalaga. Yung pag-aaruga doon sa mga nangangailangan na kapatid. Amen? Ngayon, meron pang isang lusot. Pwede ka pa lumusot. Ganito pa. Pastor, paano naman ako makakapagbigay? Kulang na kulang nga para sa akin yung sweldo ko. Ako nga, Pastor, kapos na paano naman ako makakapagbigay? Maganda rason.
Amen? So bago ka makapagbigay, dapat okay ka. Di ba? So kaya nga hindi ako makapagbigay kasi yung binibigay ko na nga lang para sa Lord eh. Pag nagbigay pa ako para sa iba, super na yun, mawawala na ako. Pwede yung rason, di ba? At pwedeng sabihin mo na yun ay magandang rason. Ay sagutin ng Biblia. Sagot ng Biblia, ang example na pwede natin matutunan doon ay yung mga taga-Macedonia sa Corinto. Nasabi nito ni Pablo, kumuha kayo ng example sa mga taga-Macedonia na sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, kanino bang anak? Pupunta. Maganda pong dahilan na wala kang maibagay dahil kinakapos ka. Pero meron tayong example sa Biblia na pinangalandakan ni Pablo sa Corinto, sa mga taga-Corinto. Sabi ni Pablo doon, hangaan ninyo yung mga taga-Macedonia, yung simbahan sa Macedonia, dahil sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, nakuha nilang makapagbigay, at ang sabi doon ay yung mismong mga taga-Macedonia nakikiusap kay Pablo, natanggapin ni Pablo yung kanilang offering para sa mga kapatid doon sa Jerusalem na nagugutom doon. Meron po kasing tagutom doon sa Jerusalem. So nangingi po si Pablo ng mga tulong sa mga churches. So, sabi ng mga Macedonia, sabi ni Pablo, sa kabila ng taghirap yung mga taga-Macedonia, alam kong taghirap sila, pero bumunot pa rin sila at nakiusap sila kay Pablo, Paul, pakidala mo sa mga kapatid namin doon sa Jerusalem. Kaya sabi ni Pablo, gayahin niyo sila, mga taga-Corinto. Litaw na litaw ang inyong pananampalataya sa Diyos. Litaw na litaw ang mga gifts na ibinigay sa inyo ng Diyos. May mga gift of tongues, gifts of prophecy, gifts of kung ano-ano, gifts meron sa Corinto. Pero sabi ni Pablo, gayahin niyo sila sa pagkakataong ito. Sa pagbibigay. Ano ngayon ang lusot natin? Mga kapatid, ang problema, kaya ang tao hindi makapagbigay sa kapwa. Because of fear. And ang resulta po ng fear, alam niyo kung ano? Unbelief. Iwan ko sa inyo kung paano. Ayaw mong magbigay, natatakot ka na baka makulangan ka, at pag nakulangan ka, ikaw naman ang kumaro. Amen? Amen? Maliwanag yun, di ba? Ba't ako magbibigay? Di ako naman ang makukulang. That is fear. Ang kasunod nun, unbelief. Kanino? Ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all things shall be added unto you. And if you give, you shall receive. So kasunod ng fear, kaya ayaw mo magbigay, yung unbelief mo, yung Diyos mo, hindi makapangyarihan. Yung Diyos na sinasamba mo, hindi siya makakapagbigay sa'yo kasi natatakot ka, baka hindi bigay ng Lord. Pero sabi ng Biblia, God is faithful. So, what now the reason kung bakit hindi makapagbigay? The reason is hardening of the heart. Hardening of the heart. So, let us all kneel before God and ask His grace upang magkaroon tayo ng puso mapagbigay at mapagmasid sa bawat tao na malapit sa atin o sa church, sa mga kapatid na wala, kahit magkano, makapag-abot tayo. Kung hindi man, makapagbigay kayo sa abot kamay, itong abot kamay ang magbibigay sa tao. Praise the Lord! Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng mga tao na nagbibigay sa abot kamay. Tingnan, sa abot kamay. Alam niyo kung bakit? Alam po natin na Pukeki Warui sa Japan. Alam natin na maliit na lang ang mga sweldo. So, ang gusto kong iparating sa inyo, kung pagsasama-samahin natin yung maliliit natin ibibigay, makakapagbigay tayo ng malaki dun sa tao kapatid natin nangangailangan. Ang nakakatakot, kung hindi ka na makapagbigay direkta dun sa tao, at hindi ka pa rin makapagbigay sa abot kamay, ano ba ang silbi mo? Ay, hindi ako nagpipiro. Ay, prangkahan ko sinasabi sa inyo. If you only take care of yourself, look at the Word of God. Wala nang pagmamahal doon. At pag sinabi kung wala ka ng pagmamahal sa kapwa, yun yung
Anong utos ng Diyos ang magmahal sa Diyos at ang magmahal sa kapwa? Ngayon, kung sinasabi mo nagmamahal ka sa Diyos, nakaligtaan ko lang naman magmahal sa kapwa, pero mahal ko yung Diyos, hindi pwedeng, hindi ko yun kaligtaan. Ang tanong ko sa inyo, paano mo may pakikita yung pagmamahal mo sa Diyos? Amen? Ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 25, whatever you did to the least of your brother, you did it to me. Sabi ni Jesus Christ, because I live in that man, I live in that woman. Anyone, sure, na tumagang kay Kristo, nandun si Kristo, namumuhay sa Kanya. O kung namumuhay si Jesus Christ kay Sister Gemma, kung ano man yung gawin ko sa Kanya, ginawa ko kay Jesus Christ. Amen? At kung yung hindi ko ginawa kay Tita Flor, na kailangan niya, hindi ko rin ginawa kay Jesus Christ. Amen po? Amen? So ilagay natin sa isip natin na kung ano man ang gagawin natin sa kapwa natin, lalo na sa kapatid natin mga born again Christian, ginawa natin sa Diyos. At kung hindi natin ginawa yun sa kapatid natin nangangailangan, automatic yun, hindi mo yung ginawa sa Lord. And in the final day, haharapin natin si Kristo. Huwag sanang mangyari na mapunta ka sa kaliwa at ang inaakala mo isa kanan ka. Huwag sanang mangyari. And this is now the reminder for us, habang tayo na dito pa sa lupa, pag-aralan natin yung sarili natin. At kung nagkulang tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos at humingi tayo sa Diyos na ayusin ang ating puso. Amen po? O, sige lang po tayo magsitayo. Pasensya na po kayo, mahaba, di ba?